I think kung ano man ang ginagawa ng ating ikalawang pangulo, ng ating Vice Presidente Inday Sara Duterte ay napaka-importante when it comes to solidifying the base support. Kasi kung matatandaan ninyo, marami ng mga nawalan ng tiwala sa administrasyon simula pa nung siguro mga early 2023. And naging issue to sa maraming mga taga-suporta ng ating Vice President na kailan ba bibitaw si Inday, kailan ba niya iiwanan itong administrasyon na to dahil marami na tayong nakikitang mga hindi magagandang mga desisyon na ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos, and talaga inabangan talaga ng lahat kung kailan ba aalis si Inday at i-withdraw ni Inday ang suporta kay Bongbong Marcos until she did it in I think in July of 2024. And at that point, I think Inday is also taking into consideration rallying the voice of the supporters who are also exasperated, yung mga pagod na at galit na sa mga kapalpakan na nangyayari sa ating gobyerno. So para sa akin tama yung tama yung irali ni Inday ang taong bayan upang magkaroon ng tinig ang mamamayan sa ating gobyerno. Kasi syempre iba yung iba yung mga kagaya namin ng mga vloggers, kagaya ng ibang mga personalidad na kino-call out ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Iba yon kumpara doon sa meron kang parte ng gobyerno na nagko-call out din doon sa mga mali ng gobyerno natin. Parang, alam mo yun, meron tayong representative talaga na nag-voice out at nagsasalita laban doon sa mga polisiyang hindi tama, reminding the government kung ano ba talaga yung dapat niya i-prioritize. I remember, I think after ng kidnapin ang Pangulong Duterte at matapos ang election, if I remember it correctly, naglabas ng statement si Inday kung saan sinabi niya na kukunin niya ang role bilang leader ng oposisyon laban dito sa natotoong oposisyon. So ibig sabihin talagang niyakap na ni Inday yung role na taga puna at taga highlight ng mga maling desisyon ng ating administrasyon, especially when it comes to prioritizing sectors that are more important to be discussed, to be addressed. Dahil yun naman talaga yung isa sa mga yun yung isa pinakamalaking problema ng administrasyon na to sa ilalim ng Pangulong Marcos. Hindi nila alam kung ano yung uunahin nilang problema, hindi nila alam kung ano ang i-address nila na mga issues na higit na kailangan ng ating mga kababayan. And ang boses ni Inday Sara ay napaka-importanting tinig para pag-isahin niya at i-amplify niya yung mga reklamo natin sa buhay sa nangyayari ngayon dito sa sa gobyernong ito. Pero Miss Joey, sagot naman ng Malacanang ni Yuse Claire Castro, i-quote ko lang, sabi niya, when emotions are high, intelligence is low, never speak out of anger. Sabi yan ang sagot ng palasyo hinggil nga dito sa mga buwelta ng pangalawang Pangulo. Ang problema kasi kay Attorney Claire Castro, hindi siya responsive dun sa mga reklamo ng mamamayan. And I don't know if Attorney Claire Castro is aware that she is becoming a laughing stock. At Madam, alam ko meron po kayong pamilya, meron kayong I don't think this is something that you want yourself to be remembered. Na every time na nagsasalita si Claire Castro, she is actually gaslighting the issue, the legitimate issue of ordinary people. Ang ginagawa niya, hindi siya nagpapaliwanag, kundi nag-aano lang siya, yung nagsisilbi lang siyang distraction para hindi masagot ng administrasyon na ito
yung kanilang mga obligasyon sa mamamayan. Uh, I, I do not know if Claire Castro is proud of what her doing. Um, na ano ko na na hindi ako sure kung ano ba yung nakukuha niya for doing all of this. Kasi I'm pretty sure, alam ko na alam niyang mali yung ginagawa niya. This is not supposed to be the job of the speaker of the communication officer of Malacanang. You do not tell the vice president when the emotion is high, when the emotion is high, intelligence is low, or something like that. You address the substance of what you are being criticized on. Hindi yung mga ganyan na mga palengkerang yung dating lang ni Attorney Claire. And I think yun talaga yung intention niya. At baka naman kasi talaga hinar siya ng Malacanang para magkalat ng ganyan dahil they cannot explain anything to the people. They do not really like accountability. They do not want to explain. They do not want to give answer because they cannot resolve any issues that we have in our country.